pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Hanggang na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, wag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate J. At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Now, we are Talakayin, Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 rebisahin, billion. opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Ikaw ba'y nag-iisa? Malulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Ngayon minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villados. Sana'y di magmahil kung dati kung araw ng di pang bata sa piling.
one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and blown, walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. One. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makidulit kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi mainitin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kagangers. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagangers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi mainitin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner.
One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagangers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Ayan na. Magandang gabi. Good evening, Philippines. Mabuhay. Okay mga kaibigan, oras sa hudyat, alas 6 Gs ng gabi. Philippine Standard Time. At syempre po sasagyan ang programang Tropa, Wednesday edition. At ako pa rin ang inyong magiging kasama, syempre wala nang iba, Rosel Lopez. At ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-18 na po ng buwan ng Oktubre, taong 2023. Nako, October na. Ang susunod, November na. Aba, Pasko na, December. At siyempre, bagong taon, pagsalubong sa bagong taon, may malapit na. Napakabilis ng panahon, ano? Kailan lang Enero, Pebrero, Marso, Hunyo, Hulyo. Napakabilis talaga ng araw. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Yan po ay pagbabadya ng malapit ng ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Okay, so mga kaibigan, ngayon po ay araw nga na Miyerkules at maya-maya ay alamin natin sa DOST Pag-asa sa ating isa sa katropang weather specialist po ng DOST Pag-asa, walang iba kundi si katropang Obet Badrina. Pero bago yan, abay magandang gabi muna sa aking nakita ko sa aking monitor. Unang-una, itong si Christopher De Los Santos, sabi niya, happy day, Sir Rosel, attend ka sa October 27, 2023 sa TV5 launching ng events ng True FM Road Warriors. Abay, alam mo Christopher, pagka ganyang kalayo, alam mo naman tayo nagkasakit, hindi na tayo pwedeng pumunta pa ng ganyang kalayo. Hindi pa rin naman ako pwedeng mag-drive, kaya medyo okay lang yan, walang problema. Makikipag-ugnayan na lang ako sa kanila. Batiin ko na lang sila ng happy launching. Okay, at bukod dyan mga kaibigan sa DOST Pag-asa, alamin din natin yung isinagawang media forum, diyan po sa may QC, kung saan po ay ito'y tungkol sa cannabis. Cannabis o marijuana, chongke, chongke. Sabi matutuwa nito ang mga gumagamit nun. Dahil aaprubahan na at malapit na aprubahan yan ng paggamit ng cannabis. Pero, siyempre may mga guidelines yan. Hindi ko mo pwede na sige lang sige. Aarya na kayo, lalo na yung mga mahihilig magtsongke. Hindi ho po pwede yun. Kaya hindi pa rin uuubran ako mo, libre na at pwede na sige-sige lang. May mga guidelines yan at may limitasyon. Pag nakita kayo sa may dala niyan at di ka nakita ng medical records na dapat kang gumamit yan, paktay ka. Okay, bukod dyan mga kaibigan, yung isinagawa nga World Pandesal Day. Dyan din po sa QC kung saan namigay po ng libong pandesal at mga delata at iba pa ang Kamuning Bakery. Sa pangunguna po ng mismong may-ari niyan na si Wilson Flores. At doon ay naging panauhin din niya si Senator Cynthia Villar. Mamaya malalaman natin. Pero bago yan mga kaibigan, alamin na natin kaagad sa DOST Pag-asa ang lagay ng ating panahon
para malaman natin meron ba tayong low pressure area o LPA na pumasok na dito sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility o papasok pa lang. Para malaman ng ating mga kababayan kung sila ba ay dapat na magdala na. Sa bagay, kahit namang walang ang pag-asa, dapat talaga magdala po tayo ng mga palangga sa ulam para kung sakali, naka-ready. Okay, sa mga kaibigan, huwag natin patagalin ang ating katropang si Obet Badrina ng Pag-asa. Narito po. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng mga taga-subaybay natin at nasa kalagitnaan na nga tayo ng linggo. Narito na ho yung lagay na ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, October 18, 2023. Sa ating latest satellite images, wala ho tayong nakikitang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility kahit ho dito sa may bahagi ng Pacific Ocean. Meron ho tayo isang bagyo or tropical depression nandito sa may bahagi ho, palapit ho dito sa continental Asia or sa mainland Asia, particular na dito malapit ho sa bansang Vietnam at dito sa may Hainan Island sa bahagi ho ng China, at hindi naman ito makaka-apekto sa ating bansa dahil nga papunta na ho ito sa may continental Asia. Samantala ho, ang nakaka-apekto sa ating bansa ay yung northeasterly wind flow o yung hangin dito na nagmumula sa Hilagang Silangan. Ito ho yung pagpapakita na ho natin na malapit na nga ho tayong pumunta sa panahon ng amihan. Kung matatandaan ho ninyo, last year, taong 2022, nagsimula ho yung amihan season bandang October 20. So posible ho sa mga susunod na araw or linggo ay dedeklara na nga natin dito sa Pag-asa yung pagsisimula ng amihan. Ito pong northeasterly wind flow na siyang nakaka-apekto ngayon, particular na sa Northern Luzon. Magdadala ho ito ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, at isa ho sa katangian nitong northeasterly wind flow ay wala ho itong kasamang mga thunderstorm or iilan ho, hindi masyado ho yung mga thunderstorm dahil nga hindi convective yung karakteristik ho ng mga kaulapan na ito. Samantala, posible ho yung mga light rains na or mahihinang pag-ulan dito sa may bahagi ng Batanes, Isabela, kasama din ho yung Cagayan at saka yung bahagi ho ng Aurora. Sa nalabing bahagi nating bansa, sa Kamaynilaan at sa iba pang bahagi ho ng Visayas, Mindanao at Luzon, inaasahan naman natin generally fair weather, pero posible pa rin ho, huwag kayong magugulat kung may mga pag-ulan na mararanasan, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Pero hindi naman ho ito nagtatagal, normally matagal na ho yung 1 o 2 oras. Posible nga ba sa ating pinakauling datos, malit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw hanggang weekend, mukhang malit ho yung chance na magkabagyo tayo. At narito ang lagay ng ating panahon, particular na dito sa Luzon, makikita ho natin itong bahagi nga ng Batanes, Isabela, Cagayan at Aurora, posible ho yung may mga mahihinang pag-ulan. Habang sa lalabing bahagi ho ng Luzon ay generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Madalas nangyayari yan sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Lawag ay mula 25 to 32, sa Baguio ay 16 to 24, dito sa Kamaynilaan 25 to 32, hanggang 31 degrees Celsius naman sa Tuguegarao, habang 30 hanggang 30 degrees sa Tagaytay. Sa Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius, sa Kalayaan Islands ay mula 25 to 32 degrees Celsius, sa Puerto Princesa naman ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao naman ho tayo, makikita ho natin yung malaking bahagi din ng Kabisayan ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog, habang yung agwat ng temperatura sa Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ho sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao ay posible rin makaranas ng mga isolated rain showers and thunderstorm malamang po hapon or gabi. Ang agwat ng temperatura sa Zamboanga ay 24 to 33, sa Cagayan de Oro hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao ay hanggang 32 degrees Celsius. Wala pa rin ho tayong nakataas na gale warning, kaya maaari pa rin maglayag yung mga maliit na sasakyang pandagat at malilit na mga bangka dito sa mga baybayin ng ating bansa. O, yun nga lang ho, lagi tayong nagpapaalala kapag may mga thunderstorms, posible hong biglang lumakas yung alon ng karagatan, posible ho yung mga biglang bugso ng hangin. Kaya iba yung pag-ingat pa rin po yung ating kinakailangan, lalong-lalo na sa maliliit na mga sasakyang pandagat. Ito naman ho, inaasahan natin magiging lagay ng panahon sa mga sunod na araw, particular na sa iba't ibang mga lungsod ng ating bansa. Makikita ho ninyo, generally fair weather pa rin yung mararanasan dito sa Kamaynilaan, sa Baguio, sa Legazpi, sa Cebu at Davao. Pero asahan nyo pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms, kadalasan ho sa hapon hanggang sa gabi. Sa Baguio City, posible ho makaranas din ng mga
pulupulong mahihinang mga pag-ulan, maaaring makaapekto din dyan yung northeasterly surface wind flow. Yung agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 32, sa Baguio ay 17 to 24, sa Legazpi sa bahagi ng Bicol ay 24 to 33, sa Metro Cebu ay 25 to 32, habang sa Metro Davao ay 24 to 33 degrees Celsius. Yung araw ho natin sisikat mamayang 5:48 na umaga at lulubog, ganap na 5:35 ng gabi. Samantala naman ho, posible pa rin kayong mag-follow sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at ating website pag-asa.usc.gov.ph. Dito ho natin pinalalabas yung mga impormasyon natin. Naku, lalong-lalo na ho yung mga thunderstorm advisory para malaman nyo kung saan posible magkaroon ng mga pag-ulan, gaano katagal at gaano ho kalawak. At live po ulit ang nagbabalita mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Ako po si Obet Badrina. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay sa atin. Salamat po. Yun. Maraming salamat sa iyo, katropang Obet Badrina. At nagatid po sa atin sa oras na alas 6:21 po ng gabi, Philippine Standard Time. Yan po ang oras sa buong kapuluan at siyempre oras po dito sa Millennial Online TV News and Updates. Okay, sa mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ako pa rin inyong kasama, Rosel Lopez. Dito sa ating programang talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan, tropa. Kayo ba, yung ating tanong muna tayo. Ang tanong, kayo ba ay pabor, payag na aprubahan na isaligal ang paggamit ng cannabis o marijuana? Kasi po, meron pong sa ginawang Media Health Forum ay meron pong mga testimonya na sila'y napagaling nitong paggamit at pagtitake nitong cannabis o itong marijuana. Yung iba natin mga kababayan, kayo ba'y payag? Sabi ko nga sa inyo, ito siguradong may mga guidelines at hindi naman po pwedeng ang isang tao ay laging may dala nito. Depende. At kapag ikaw ay nakulihan nito, nakuhanan ka, tatanungin sa iyo ng otoridad kung ikaw ba'y otorisadong gumamit. At pag wala kang medical records o medical certificate na talagang dapat kang gumamit nun, may posibilidad ka pa rin siguro na makulong. Well, malalaman natin dito po sa sinagawang Media Health Forum dyan sa Quezon City ng isang grupo tungkol dito sa paggamit ng cannabis. Narito po. Everyone for coming here. I'm really excited to speak. I'm really happy to be here. I need medical cannabis for my seizure disorders para mawala yung masakit yung mga bata po, lahat po. Maraming salamat po. Wow! Bilang magulang, gagawin mo lahat ng makakaya mo para sa anak mo, di ba? Di ba pa mga opisyal nating gobyerno na ma-approve na ito? Just a matter of time, just a matter of compliance. Hintay-hintay na lamang po tayo. Hindi tayo abuti ng 5 taon, Sachi. Hindi tayo abuti ng 10 taon. Malapit na. I-expect natin by end of next year, okay na tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Naging diagnose ni Sachi. Noong una hindi siya ma-diagnose kasi pagdating sa MRI, parang hindi maintindihan yung kanyang brain scanning dahil 40 days of life, nag-MRI na si Sachi. Actually, 3rd day of life, nag-CT scan na siya. Kasi nga, alam na namin na may something wrong with the brain. So, day 1 pa lang may neuro na siya na nakaantabay. Kaya lang at that time, walang manifestation ng mga tawag. So,
So bottom line, fast forward, na-diagnose yung anak ko na seizure disorder kasi hindi lang siya isang beses nangyari. Pag ang seizure ay nangyari ng multiple times, diagnose ka na as epilepsy. Gaano kahirap? Mahirap. Sobrang hirap dahil una, nung kinukumbulsyon yan, syempre, saan ka pupunta? So, ang pupuntahan lang namin, Google. Pag nag-Google kami, yung iba doon, hindi naman namin maintindihan. Lalo kami nalito. And then, of course, doktor, yung una mong isa sa mga pupuntahan mo, no? So, syempre, dito ka sa conventional medicine. Hindi syempre, umangat yung pag-asa mo. Tapos nakita mo kahit paano, nag-i-improve. Naghanap kami ng alternative. Na nakakita sila ng alternative medicine, which is the cannabis, which is CBD lang at that time. Right? Ngayon kay Sachi, in terms of, hindi lang kay Sachi, lahat ng magulang na may ganyang klaseng kondisyon ng mga anak, ang masakit din yung makita mo na nangingisay sa harapan mo at wala kang magawa. Kasi hindi mo pwedeng pigilan yun, hayaan mo lang eh. Ang intervention nga sana, lagyan mo ng medical cannabis kasi based nga sa research sa ibang bansa at nakikita namin sa video, yung mga may access doon, bibigyan lang, I don't know kung paano yung administration, rectal din or minsan nilalagay sa, nirarab sa gilagid. Makikita mo, after a couple of minutes, you're back to normalcy. And the other thing na iniisip lagi namin is, sino bang unang papanaw? Ako o yung anak ko? Kasi kailangan natin pag-usapan yun. Kung ako tatanungin mo, gusto ko sabay. Pero kung talagang kailangan ko mag-desisyon at mamili, siya na lang mauna. Ako, siya mag-aalaga sa kanya. Katulad niyan, siya lang mag-isa. Diba? So, ang hirap. So, sana, maipasa na yung mga batas, kasi malaking ginhawa yun para sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. Huwag na lang yung nag-aalaga, yung pasyente mismo. Yung sakit na yun, wala naman pinipili kung mahirap ka, mayamang ka, wala. Basta naibigay siya yan, gagawin mo lahat. Dun sa advocacy yan, nung nakikipaglaban kami ng 2014, nung nag-start ako, personally. Marami akong parents na meet na gusto mong tulungan man lang pambit kasi hindi umiinom ng gamot eh. Kasi kahit paano makatulong man yung mga pharmaceutical drugs at that time. Pero yung sabi ng ibang magulang, Sir, hindi kami makabili ng gamot kasi hindi ko masusustain. Kasi for the rest of their life yun eh. Magkano yun? Sabi nga ni Doc, di ba? Minsan isa. Pag dito malab, 2 gamot na. Combination. Katulad ni Sachi, 5 anti-epileptic drugs na. Full dosage lahat. Right? So, saan sila kukuha ng pera para sa gamot? Ang gagawin nila, yung pera ko, ipakakain na lang po namin. Can you imagine that? Everyday life, yun yung hirap yung financial aspect. So, emotional, financial, and then of course, physical. Kasi pag sinumpong yung mga yan, babantayan mo eh. Kung nasa trabaho ka, di maghihikaos ka ngayong umuwi. Kasi kailangan umuwi ka na at i-monitor mo. Kasi may darating yung panahon or baka dumating yung time na hindi na gumagana yung medication mo sa bahay, yung mga intervention mo. Kailangan mo nang dalhin ngayon sa ospital. Diba? Especially nung COVID. Ang hirap. Kasi mamili ka. Epilepsy, COVID. Pag nagka-COVID yung mga ganyang pasyente, yung chances of winning nila to fight the virus, napakababa. Kasi immunocompromised yung mga yun. So, ang hirap po lahat, all aspect of it. Pero sir, hindi nyo ba nagawa na hindi nga parisibo, paraseta para makapag-take man lang yan kahit paano? Alin, no, take ng medicine na cannabis. Alright, so the reason for that is bawal kasi yung medical cannabis. Bawal ang cannabis today. Based on our laws, hawakan mo lang yan, kulong ka. Diba? Kunyari dito, magkakasama tayo. Isa dito, mahulihan ng isa, lahat tayo ikukulong. Ganun yung interpretasyon ng batas. At ang masama niyan, kahit napakaliit yung dala mo, pwedeng, kasi may limit yan, di ba? Non-bailable. Kaming mga magulang,
na inaalagaan yung mga anak namin. Kaya ang hirap ng advocacy yun. Minsan, kailangan namin pumunta sa kongreso, di kami makapunta kasi nag-aalaga na anak eh. Eh, pag nakulong pa yung magulang dahil lang doon, eh, sino na mag-aalaga sa kanila? Di ba? Eh, ang gusto mo lang naman ay gamot para matapos na yung kanilang paghihirap. Remember ako'y nasa harapan nyo. Pero ang dami pang magulang, pasyente, na iba yung sitwasyon kaysa sa amin. Ang hirap. Ayun po ma'am, mga katropa, mga kuya, ate. Napakinggan po natin yung mga talumpati, no? Nung mga magulang na sana aprubahan na po ang batas, no? Tungkol dyan sa cannabis. Okay mga kaibigan, nagatid dyan sa atin sa oras na alas 6, eksakto 30 ng gabi. Oras sa buong kapuluan. At ayun mga kaibigan, yun nga tulad na sinasabi natin, kung anak mo may sakit at yun ang kailangan, di ba? At kinakailangan ipagamit mo yun sa kanya. Pero pagka hindi, nasa trabaho ka, magmamadali kang umuwi, pupunta ka ron, di ba? So, yun ang sinasabi natin. Kaya minsan, sana yung mga mababa, tama yung sinabi nung isang nagsalita, si Mr. Romero, na pagka ikaw na hulihan nun, pwede kang hulihin ng pulis na pwedeng palakihin ang hinuli sa'yo. At kung halimbawa nasa isang bahay kayo, nahulihan ka nun, at yung lahat na nandun sa loob ng bahay, makukulong. So, dapat aprobahan na raw yung batas tungkol dyan. Yung nga sinasabi ko kanina pa, na halimbawa, meron ka nun, o may possession ka nun, may dala ka talagang medical certificate na talagang o reseta na authorized kang gumamit noon. Kapag ka hindi kasi wala, huli ka. Pero sana wag din humantong na halimbawa ako po ang authorized gumamit, sana wag akong maging konsentidor na yung komo mo authorizado kong gumamit, mag-possession ng mag-ingat ng cannabis, ibibigay ko sa mga drug user, no? Wag naman sana rin ganun. Minsan meron yung ganung mga pangyayari. Okay mga kaibigan, alas 6:32 ng gabi. At magandang gabi kina Kuya Joey Ortiz, no, ng Payatas dyan sa QC. At kina Miss Jackie Lagpao Adahar ng May Kawayan, Bulacan. At yan din kina Doc Jojo Revilla, no, Sir Romel Martinez, no, at maganda mga taga LMT yan, kasamahan po ni Miss Jack. At yan din sina Ma'am Linda Villagosa at Ma'am Digna Kahulugan. Ayan, at naku, may naninitsit dito sa studio. Huwag ka munang manitsit, nagpo-programa sabi ni Miss Jackie Lagpadar, good evening. Abay, hindi ako boss, busabos, busabos lang ako. At magandang gabi rin kay Brad Zar ng May Kawayan, Bulacan din. Nung isang araw po nagkita-kita po kami kahapon, no? Doon po sa mismong place bahay ni Miss Jackie Adahar, doon sa May Kawayan, Bulacan. Medyo nagkaroon ng konti session. Si Doc Jojo nagtusok ng karayom, nag-acupuncture. At samantala si Brad Zar naman ay siyempre medyo nanggamot din. Magandang gabi sa inyo, Brad Zar, at kay Sir Doc Jojo Revilla. At siyempre sa lahat po ng sa pamilya Lanawan, kina ka Jimmy Lanawan, sa kanyang mga Junakis na sina Jeline o Gian at si Jim. Habang sina Alex, Domi at Andrea naman ay sa pamilya Adahar. Anak po ng mag-asawang Jackie at Denise Adahar. Ayun, good evening. Okay, napanood na po natin yung tungkol sa cannabis, no? So sana, sabi nga nila, aprobahan na. Kayo, ano comment nyo?
Sa tingin nyo ba dapat niyang ipasa ang batas sa paggamit ng cannabis o marijuana? O hindi dapat? Ano ang opinion nyo? Kayo na po ba lang bigyan ng opinion? Okay, alas 6:35 na mga kaibigan, Philippine Standard Time, oras sa buong kapuluan. At tuloy-tuloy tayo siyempre sa ating programang Tropa. At sabi ko nga sa inyo kanina, yung tungkol po sa World Pandesal Day, no, kung saan namigay po ng libo-libong pandesal ang Kamuning Bakery dyan sa QC. At ang alam ko, nandun pa si Senator Cynthia Villar. Alamin natin, ano ba ang mga naging senaryo matapos ang ginawang pamimigay ng Kamuning Bakery ng Pandesal Day sa mga residente doon. No? Ang dami ho. Alamin natin. Nandito po. Magiging matino ang government officials. Ma'am, we are very happy pag hihiring sa Senado. Very strict kayo. Hindi pwede mambola yung mga government officials. Para kayong strictong teacher na professor. Kaya alis to yung mga tao sa gobyerno. Ma'am, welcome ho. Magandang umaga sa inyong lahat. I'm very happy na nandito ako sa Kamuning Bakery. Oo. Sa ngayong araw na the world is celebrating the World Food Day. At tayo naman dito sa Pilipinas, Pandesal Day. Kasi, diba, ang ating pagkain tuwing umaga is pandesal. Kaya, we're celebrating the World Food Day dito sa Pilipinas na World Pandesal Day. Oo. At nakakatuwa naman ang Kamuning Bakery, namimigay sila ng pandesal sa mga mahihirap nating kababayan. Nagkakagulo sila ngayon dito. And ako ay natutuwa na makasama ninyo. Siyempre, tayo lahat ay very concerned tayo about food. Kasi sabi ko nga, pwedeng mawala lahat sa atin, kahit na luma ang damit natin, hindi maganda bahay natin, pero hindi tayo pwedeng walang pagkain. Kaya we need food, and so we have to take care of our farmers and fishermen because they are the ones who produce our food. Thank you very much, and happy World Pandesal Day. Thank you very much, Senator Cynthia Villar, for her opening statement. And for visiting us again here at 84-year-old Kamuning Bakery Cafe. Ma'am, ano ang update sa mga programa ng gobyerno and plano natin para sa farmers, fishermen, and about food security, ma'am? Alam nyo, ang problema ng ating mga farmer and fishermen, maliit ang kita nila, kaya minsan nawawalan sila ng gana na magtanim. Hindi natin pwedeng pabayaan yon kasi pag hindi sila nagtanim or hindi sila nanghuli ng isda, may problema tayo sa ating pagkain sa pang-araw-araw. Kaya ngayon po, ginagawa namin ang lahat sa Senate Committee on Agriculture and Food na matulungan ng mga farmer na makapag-produce sila na mas marami para mas malaki ang kita nila. Katulad meron tayong rice, yung tinatawag nating Rice Competitiveness Enhancement Fund. Nagbibigay tayo ng makina kasi bakit mahal ang bigas? Kasi mahal ang labor. So we have to mechanize. Oo. So ngayon, nung tayo yung rice tarification law, niliberalize natin ang importation ng rice, but yung mga, they have to pay tariff. At lahat ng proceeds ng tariff ay gagamitin para tulungan ng small farmer. 10 billion sa tariff binibigay sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, 5 billion para magbigay ng makina, para maging efficient yung pag-produce nila, gumagamit ng makina, mas mura ang labor. And then another 3 billion binibigay para mabigay ng inbred seeds na mas malaki ang productivity. We hope to raise yung production ng rice from 3.7 metric tons per hectare to 6 metric tons per hectare. Pag nagawa natin yun, rice sufficient na tayo. Hindi na natin kailangan mag-import ng rice at mapababa natin ang presyo ng rice. Oo. Kaya iyon ang ginagawa ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Nagbigay din tayo ng pera sa Land Bank TBP para doon na lang uutang ang mga farmer, hindi sa 5-6. Kasi kawawa naman sila pag 5-6. Hindi nila kayang kitain yung
20% a day, 7,200% a year, walang negosyong kumikita nun. Kaya doon na lang sila mangungutang sa Land Bank at TVP, 2% lang ang interest dahil libre naman yung perang binigay namin, galing sa gobyerno yon. So parang service charge lang yung interest. And then nagbigay din kami sa TESDA at ATI para magturo sila ng mechanization kasi kahit mo bigyan ng makina, kung hindi alam paandarin ng makina at hindi alam i-maintain ng makina, may problema din yon. At saka tuturuan din sila how to produce yung inbred seed by themselves para in the future, hindi na sila bibigyan, they can produce it on their own. Yun yung developmental natin. At yun yung sumobra sa 10 billion na tariff, pamimigay din sa rice farmers owning 2 hectares and below, 5,000 a year. Oo. Kaya lahat yun ibabalik sa ating mga rice farmers. Sa coconut naman, sumulat din tayo ng batas para sa coconut kasi nag-ruling ang Supreme Court na kanila na yung Coco Levy Fund. Oo. So, binayaran na ng San Miguel yung Coco Levy Fund ng 75 billion pesos. Diniposito sa Bureau of Treasury at ngayon ay nag-interest na ng 5 billion kaya 80 billion pesos na. Tutulungan ng mga coconut farmer, bibigyan sila ng seedlings, hybrid seedlings that can produce 140 nuts per year per tree instead ng present na luma nating coconut na 40 nuts per year per tree. So magti-triple na harvest nila, magti-triple na rin ang kita nila, tapos tuturuan sila na mag-intercropping. Hindi alam ng farmer na mas malaki yung kikitain nila sa pagtatanim sa ilalim ng coconut tree kesa sa coconut. Ang pwede nilang itanim doon coffee, cacao, at pwede silang mag-alaga ng dairy. At they hope to earn 10,000 a month doon. So that will bring the income of the farmers to 15,000 a month, which is minimum wage. Oo. So hindi na sila mahirap. Minimum wage earner na sila. Oo. And then, bibigyan din sila ng processing equipment para pag binabarat sila ng trader, ipoprocess nila yung product nila at ipabibili nilang process, yung mga co-op nila. At saka, bibigyan din sila ng scholarship, yung mga anak nila sa college. Yung naman mga farmer, bibigyan ng scholarship para mag-aral sa TESDA. And then, bibigyan sila ng, meron din binibigay na health benefit para sa mga coconut farmer in addition sa PhilHealth. Kasi minsan kulang ang PhilHealth pambili ng gamot o yung mga specialized na sakit nila. Ito ay para lang sa coconut farmer. At marami pang iba like 10 para magpagawa ng mga farm to mill road, binigyan din ng pera ang DPWH para mas madali nila i-transport yung mga product nila. Yun. So, yan ang mga pinasa namin batas and hopefully papasa namin yung anti-agricultural economic sabotage law against smuggler, cartel, profiteer, and border. Yun. Papasa namin ngayong taon yun. Ano yun certified bill ng President. Yun lang. Congratulations, Senator, for all the reforms na ginagawa. May tanong pakilala nyo sarili mo kay Senator. Ma'am Cynthia, Pixominta Cabinet 25. Ma'am, being the chairperson of the Senate Committee on Agriculture and Foods, can we get your reaction regarding the action of the President signing Executive Order number 44, establishing the permanent food stamp program? Food stamp. Siyempre, ang Presidente, kasi may mga findings na maraming nagugutom, so nagagawa sila ng programa na para mag-provide ng emergency food assistance sa mga ating mga mahihirap na kababayan. Siyempre, lahat ng yan ay maganda para sa ating mga kababayan. Another question, ma'am. Last week, the President asked the House of Representatives, particularly the 33 congressmen in National Capital Region,
to help the government in coordination with the DSWD para mamakagi ng libreng bigas. What about in the Senate? Did the President ask the Senate to help the President in distributing free rice for the poorest of the poor? Kasi kami naman po sa Senado, talaga nagdi-distribute kami ng rice kahit na hindi sinasabi ng Presidente. Basta ho, katulad ko, pag nagka-calamity, bumibili po ako sa NFA. Kasi they have, what do you call this, mga bodega all over the Philippines. So, dito kami nagbabayad sa Maynila, pero yung bigas dinadala doon sa mga calamity-stricken area. So, kahit na hindi kami utusan ng President, namimigay po kami. Pag may nasunugan kami sa mga bayan namin, namimigay kami ng bigas. Kung hindi man bigas, other na pagkain, or minsan financial assistance combination. One last question, Madam Senator. Can you update us regarding doon sa pending building nyo ngayon, doon sa anti-agricultural smuggling, kasi sa House okay na, and they are waiting for the Senate version. What is the status of the bill? Tapos ko na pong i-defend sa Senado, period of amendment na lang po. Iniintay namin yung minority kasi very supportive naman ng minority. Gusto lang nila make sure na hindi ma-declare na unconstitutional yung mga provision namin kung paano kakasuhan, kung paano huhulihin, ganon. Kasi medyo aggressive kami doon kasi gusto namin talaga maparusahan mga loko. Nire-review lang ni Senator Coco yung mga provision para hindi kami ma-declare na unconstitutional. Pagkatapos, pasa na po. Kasi sila na lang iniintay namin na i-defend ko na po, nasagot ko na lahat ng questions sa Senado, nasa period of amendment kami. And this is a certified bill. Kaya pag natapos yung period of amendment, automatic na yung first, second reading pasa na agad. Kasi certified bill by the President. Thank you very much, Madam Senator. Thank you, Vic. Thank you very much. Pakilala mo sarili mo kayo. Good morning, Senator. Meris mo Radyo Pilipinas. So, Senator, within this year, ay may assurance na po tayo na mapapasa na, mapapanagot na yung mga smugglers. And also, babala po natin since malapit na nga mapasa itong anti-agriculture smuggling bill po. Actually, nakapagpasa na kami ng anti-agricultural smuggling noong 2016. But unfortunately, walang naparusahan, kaya medyo nalungkot kami, kaya pinago namin, pinahigpit pa namin, at in-include din namin ang cartel, hoarding, and profiteering, hindi na lang smuggling. Kaya yung 4 crimes na yon, punishable by life imprisonment at no bail. So pag naparigalan ka ng case, nasa prison ka habang hine-heard ang iyong case. Para kung hindi man sila maparusahan, at least nakatikim na silang makulong. Okay. Thank you. Yes. Unbailable ang crime. Ma'am, anong reaction niyo sa sinasabi nilang may SWS survey yata ilang months ago na there are how many % hunger in the country up to now, and sa buong mundo, di lang sa Pilipinas, anong hope ninyo to solve the age-old problem? Hindi pa tayo pinanganak, may problema na sa kagutuman, ma'am. Ako po, as a personal advocacy ko, namibigay po ako ng seeds at saka fertilizer. Ang aming fertilizer nang gagaling sa Kitchen and Garden Waste. Galing. So marami po kami fertilizer sa Las Piñas because we have 89 composting machine processing. Kasi ang ating kitchen and garden waste that can be turned into organic fertilizer is 50% of the waste. Wow. Kaya we produce 89 tons a month. You in Las Piñas, you produce fertilizers? Wow. Kasi mahal ang imported. Mahal. And then at the same time, namimigay po ako ng seeds para yung ating mga kababayan, magtanim na lang sila sa bakuran nila. Para hindi magutom. Para hindi magutom. Alam nyo, para tayo hindi magutom, kailangan masipag tayo. Kasi pag hindi tayo nagtrabaho, talaga magugutom tayo. Kaya ako, nagbibigay na po ako ng libreng seeds at libreng fertilizer. Itatanim na lang. At
napakabilis po ng vegetable. Siguro, Yes. 3 to 6 weeks, meron ka ng harvest. And at the same time, healthy pa. Healthy pa. Kaya, let's eat vegetable. Saka ma'am, may nagtanong pala dito, nag-text. Anong paborito niyong palaman or way of eating pandesal? Anong favorite yung palaman? Oh? Tuna. Tuna. Very good. Tuna sandwich. Tuna pandesal sandwich. Tapos, may tanong pala sila. May microphone ba? Sige. Good morning po, Madam Senator. My name is Jay Mande of PCMS Media. Isang question lang po. Ano pong vision ninyo for the next 3 to 5 years or 10 years para lahat ng mga Pilipino ay magkaroon ng pagkain sa bawat pinggan nila, sa bawat mesa nila, sa bawat hapagkainan nila sa buong Pilipinas po? Kasi ang vision ko, maging self-sufficient tayo sa rice. Di ba? Food security. Oo, kasi with our program, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, sabi po ng PhilRice, basta nakaproduce tayo ng 6 metric tons per hectare, that is, we are sufficient in rice. Kasi ngayon, yung pinanggalingan natin 3.7. So, ngayon tayo 4.6 na. Oo, nag-improve na tayo. Pero ang aim talaga is 6 metric tons per hectare. But from 3.7 to 6 metric tons per hectare, that is 62%. Eh, ang shortage lang natin, 15. So, we're rice sufficient, and then pwede pa tayo mag-export. Kaya, yun ang pangarap ko, yun ang pangarap namin ng PhilRice. And at the same time, sa PhilMec naman, gusto namin mag-mechanize sila para mura. Kasi pag hindi tayo mechanized, mahal. Yes. So, para mura ang production cost. So, tapos namimigay din kami ng composting machine para hindi na sila bibili ng fertilizer. Oo. At nagtuturo naman ng gobyerno, ngayon namimigay ng seeds, pero tinuturuan sila how to produce their own seeds para self-sufficient tayo in 5 to 10 years. Yun ang pangarap natin sa Pilipinas. Saka ma'am, may sinabi kayo na maraming tao na tuwa, actually yung mga nag-iisip na tao, na many people eat too much rice every day na hindi healthy, ma'am. Kasi vegetable naman. Aluan natin ng vegetable. Yes, vegetable and fruits, mas maganda na vegetable. Vegetable. Yes. Ay, may tanong pa si Dick ng Net 25. Madam Senator, samantalahin ko na. Nandito kayo. Ma'am, itong mga local hog raisers natin, umaangal sila ngayon kasi ang Department of Agriculture, particularly the holiday season is fast approaching, mukhang tumataas yung presyo ng karne ng baboy. Pero ang sabi ng grupo ng mga local hog raisers, sapat naman daw yung supply. Pero ang nangyayari, yung farm gate na sinasabi ng mga hog raisers nasa 170, pero umaalagwa yata, Madam Senator, ng hanggang 320 yung presyo ng per kilo ng baboy. At gusto ng Department of Agriculture through Bureau of Animal Industry na umangkat tayo uli ng karne ng baboy. So what is your take regarding this issue, Madam Senator? Definitely yung mga chicken poultry raiser, sabi nila malaki ang production natin ng poultry kasi hindi naman masyadong tinamaan ng sakit eh. So talagang ayaw nila magpa-import ng poultry kasi we have enough. Oo. And then yung hog raisers, siguro naka-recover na sila. Marami na rin naka-recover sa ASF. Kaya hindi na siguro dati kasi gawa ng ASF, bumagsak ang production natin ng hogs. Pero ngayon, ay lumalakas na uli kasi na-overcome natin yung ASF. And in connection with that, dahil sa takot natin sa ASF, ang Europe, ang Department of Agriculture, nagbibuild kami ng 3 first border facility para ma-prevent yung pagpasok ng sakit sa ating bansa. Nagbibuild kami isa sa Bulacan, isa sa Cebu, isa sa Davao. And then, yan ang pipigil. Lahat ng first border facility may laboratory. Kaya itetest lahat yung pumapasok to make sure na wala silang dalang sakit dito sa Pilipinas. Kaya
nag-groundbreaking na kami sa Bulacan, susunod na ang Cebu at saka Mindanao. Okay, one last na lang. Ma'am, concentrated masyado ang gobyerno sa mga magsasaka. What about the fisher ports? Kasi yung problema natin sa West Philippine Sea, o kaya problemado yung mga kababayan nating mangingisda because of the intense monitoring there regarding Chinese activities. Anong maitutulong natin sa mga mangingisda, Madam Senator? Actually, sa fishing, nagbago na ang profile natin. Dati, 70% is wild catch, yung galing sa ocean. 30% aquaculture. Ngayon po, 52% na ang aquaculture at 48% na lang ang wild catch. And in fact, ang pinakamalaking problema sa wild catch yung napupunta yung mga plastic sa ocean. Kinakain ng isda, tapos namamatay ang isda. Kaya pollution din ang problema, hindi West Philippine Sea lang, o pollution. Ma'am, sabi ng Greenpeace, tayo ang top 3 o top 1 sa plastic Number 1 ang China, number 2 Indonesia, number 3 ang Philippines. Top 3 tayo. Tayo ngayon, pinasa ko na yung Extended Producers Responsibility Act at Committee on Environment and Natural Resources, mandating companies with assets of 100 million to recycle their plastic waste even after selling. Yes, maganda. After selling, they have to retrieve and recycle their plastic waste. Ako nga sa Las Piñas, ginagawa akong school chairs, yung workshop plastic. Pinamibigay ko sa mga schools. Kaya, ang one problem ng fishing is yung plastic waste sa ocean na kinakain na isda, namamatay ang isda. Kaya ngayon, pinasa na namin yung Extended Producers Responsibility ng mga kumpanya that they recycle their waste. And talagang pinopromote natin ngayon ang aquaculture kasi talagang bumababa ang huli sa ocean. Kaya tayo nag-aquaculture na. So magandang balita, aquaculture ang future. Ma'am, may tanong din dito. Yung tungkol sa inflation sa pagkain kasi may journalist na sa FB Live na tumaas daw ang presyo sa palengke, baka sa Noche Buena daw. Alam nyo, yung pagtaas ng presyo, hindi founded sa halaga ng bigas or halaga ng production kasi itong ating mga trader babaratin ng ang farmer, tapos iko-control ang supply, tapos magkikreate ng artificial demand, tapos ipagbibili ng mahal sa consumer. So ang kawawa, consumer at farmer, sila lang ang yumayaman. Kaya nga, sinertify na yung bill na urgent, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, punishing non-bailable ang mga hoarder, profiter, trader, and smuggler. Thank you. Okay. Magaling. May tanong about si Mr. John Dalim, taga Las Piñas, ma'am. Galing pa Las Piñas, ma'am. May tanong. Nasa traffic. Ako po tinalagay ng radyo sa Amerika. Ang topic po natin ay mga pagtsataas sa mga bilis. Tanong ko lang po, ma'am, kasi nung last few months, bawang po yung tumaas, ay sibuyas. Sibuyas na. Ngayon po, ano pong masasabi niyo kamatis at bell pepper kasi halaga na po ng karne? Alam nyo, yung kamatis sa Nueva Vizcaya, nabubulok Oversupply. In fact, nasabi ko nga, pag na-oversupply sila, gagawin nila, ipoprocess nila kasi nakatikim ako ng tomato candy sa Nueva Ecija. Magkasarap-sarap. Sa Nueva Ecija. Kaya ngayon, tinuturuan natin ng mga farmer na pag nagtatanim, i-schedule nila ang pagtatanim. Kasi pag hindi schedule ang pagtatanim, one time nag-oversupply, one time naman may shortage. Dapat, depende lang sa demand kung ano ang mapapagbili nila, itasabay nila yung pagtatanim nila. Kasi minsan nabubulok, minsan naman ang mahal. Oo. Tapos,
turuan natin yung mga farmer natin na magtayo sila ng asosasyon or co-op para yun ang magbebenta ng kanilang mga produce. Oo, merong marunong magbenta. Kasi dapat idiretso sa consumer, huwag na idadaan. Kasi ako po, ang lola ko, nung bata, ang hanap buhay niya magtanim. Pero siya, hindi siya nagkasya na magtanim. Siya din ang nagbebenta. Ano name ng lola niya, ma'am? Lola Manuela. Yung Manuela noon. Oo, yung Manuela. Anong full name ni lola? Manuela. Anong apelido niya? Aguilar Riguera. Kasi namatay yung asawa niya na 30 years old siya, tapos nag-asawa siya uli na Riguera. Anong spelling ng Riguera? R-I-G-U-E-R-A. Lola Doon niyo. ko natutunan na pag ikaw nagtatanim, huwag basta magtatanim. Kailangan ikaw rin na magbenta diretso sa consumer. Parang ako, sa farm store ko, nagtatanim ako ng gulay. Every other day, dinadala ko doon sa supermarket sa tabi ko, binibenta ko doon. Kasi pag tumahan ka pa sa trader, yung trader lang ang yayaman, ikaw maghihirap, tapos yung consumer, maghihirap din kasi ibebenta ng napakamahal. So, maganda ang dream ninyo, hindi lang sufficient ang Pilipinas, ang hope ninyo na maging economically okay ang mga farmers natin, ho? Thank you, ho? Yes. CB. Madam Senator, a point of clarification regarding RCEP fund. So, yung RCEP, yung rice, sabi ni Presidente, gagamitin yon para sa pagtatayo ng mga farm inputs, mga mechanization na kailangan. So, ano sa tingin niyo, ma'am, being the chairperson of the Senate Committee on Agriculture and Foods, paano yun ang process na magiging, hindi kaya baka mapagsamantalahan naman yung pondo? Yun ang inaalala ng iba eh. Alam nyo, yung sa distribution ng seeds, individual farmer yon, may listahan, yung registry of farmers. Yon ang binibigyan individually. Ngayon, yung machine, you cannot give it to individuals kasi ang kanilang lupa, 2 hectares lang, hindi worth it, millions ang halaga nun. So, meron silang mga cooperative ng farmers, doon ibinibigay at siya nagmamanage na i-share ng mga farmer yung machine. Kasi tractor, transplanter, harvester, dryer, and milling. Ayaw na namin na hanggang palay. Kailangan madry at mamil para yung co-op ibebenta na diretso sa retailer at sa consumer yung ano. Kasi pag palay, pinagbibili pa sa trader. Kaya binibigyan na namin sila ng drying and milling machine para diretso na bigas na and yung kanilang asosasyon ibebenta na. Humanap na ng suki na doon dadalhin palagi yung kanilang mga bigas para maipagbenta nila ng mas mahal and at the same time dumating sa ating mga kakain ng bigas na mura. Kasi pag tumaan sa trader, nagmamahal. Yung isa sa problema, kasi nung minsan nag-special report kami sa Nueva Ecija, ang problema nila, gaya ng nakakarating din sa amin as media, yung storage, mahal maningil daw yung mga private traders. Hindi tayo kailangan mag-storage kung ididiretso na natin sa consumer, di ba? May storage yung ating mga supermarket at merong storage din yung mga nagbebenta na retailer. At saka nagbibigay din ng storage ang gobyerno sa mga cooperative ng farmer. Ang problema, yung mga cooperative ng farmer, pinauupahan sa trader. Hindi pinagagamit to sa mga farmer nila. Kaya nilagay ko po sa anti-agricultural economic sabotage law ang co-op na binigyan ng gobyerno ng warehouse tapos pinaupahan niya ano din
economic sabotage, non-bailable. Kulong din. Kulong. Oo. Kasi nahuli ko yan sa Nueva Ecija. Hindi nila pinagagamit sa farmer. Pinaupahan nila sa trader bigay ng gobyerno. Pag ginawa nila yung kulong din sila. One last na lang ha. Kasi maraming information na pumapasok. Anong mo lahat? Lahat yan, nadidig ko na rin. Okay. Ma'am, doon sa irrigation, di ba sabi ni Presidente, paigtingin natin yung irrigation Free system. irrigation tayo. Yes. Free irrigation for those owning 8 hectares and below. Okay. In Nueva Ecija, ang sabi nila, kung susuportahan lang daw sila ng gobyerno, they can provide yung tinatawag na rain catching pa nila. Rain harvesting. Okay. Ang nakaka-avail lang nun, Madam Senator, medyo yung may kaya doon. Hindi. Pero yung mga small farmers daw na they cannot afford para magpahukay, magpapahukay ang gobyerno. I see. Okay. Sabihin nila, sumulat sila sa akin, pahukayan ko sila. Ayun. Maganda, good news. Mas mura yun Mura yun di ba? Huhukay ka lang ng balon. Tapos doon manggagaling ang tubig mo. Mura lang yun. Mahal nga ang dam Mga si Freddy ng Manila Bulletin, may tanong. Taga Manila Bulletin Si Freddy. Yung full name niya Yes, ma'am. May mga public school teacher tayo na from the other. Yes, Freddy. Yes, sir. Ma'am, good morning po. Freddy po from Bulletin. Ano lang po, update lang po dun sa smuggling, anti-smuggling. Ano na po, tapos na pag-defend ko, amendment na lang ni Senator Coco ang iniintay ko. Pagkatapos nun, certified bill yun. Pagkatapos ng amendment niya, that day, pasa na yun sa Senado. Okay, how do you look at the inclusion of the tobacco, ma'am? Talagang dapat kasama ang tobacco. Kasi, di ba ang tobacco sa Pilipinas, tinatax natin napakalaki. Di ba? Para ma-discourage yung mga tao na mag-smoke kasi basa nga sa health natin. Tapos, ini-smuggle ng tobacco, tapos hindi nagbabayad ng tax, tapos mura. Dinadipit yung purpose na minamahalan ng sigarilyo para hindi tayo magsigarilyo dahil i-tolerate natin ang smuggling. Kaya isinama natin ang tobacco sa smuggling. Very good. Si Mr. John Lally naman, entertainment editor. Parang may tinatanong ka kung gawing pelikula ang like ni Senator Manny Villar. Sino ang gusto niyo maging actress na wag na lang. Ayaw niyo na maging buhay sa pelikula, sa inspiring si Mr. John Lally. Good morning. Tagalas Piñas, came all the way. Magkahay ka sa Via Resort. Kapitbahay. Kapitbahay. Pag nadadaanan ko ngayong bahay, kasi bumibili ako sa convenience store. Hindi kasi, ang broke kasi ng all home yung convenience store. Din. Kompleto. Wow. Minsan gusto ko yung mga bagong charity nito. Pagong-gupit ka Pagong-gupit ka. Babasa. Kasi wedding ka kaya ko dahil sa one pandesal. Hindi. Pero syempre, we're all excited. Yes. So, Senator, ano po ba yung paborito niyong palaman ng pandesal? Tuna. Tuna Kasi tuna is healthy. Yeah. Yes. Sa baboy at saka. And helping our fishermen pa. Tuna fishermen, yes. And syempre, si Senator din kasi meron din sila mga may mga pandesal din po ba kayo sa bakery niyo? Kasi meron may coffee shop na napakaganda. Maganda yung coffee shop. Coffee project. Ang ganda ng mga design. Coffee project niyo dito sa Will Tower. Talagang lali kami nandoon. Kasi pag magpe-press ka ng ABS-CBN. Maganda. Yun ang meeting place na halos na lahat. Pero yun po, syempre congratulations kasi ang coffee project, even your bake shop, napakalakas yan. So, and syempre nakakatuwa po na nag-join po kayo sa World Pandesal Day. Ano ba lang tatalo sa pandesal na communicator? Senator, like si Wilson,
ako, nakaabot ako ng 5 ikot bago ako nakahanap ng Ay, hindi sila sabon. Kasi Kasi maraming tao. nagkakagulo, ang dami niyang tinutulungan. Ano po masasabi niyo sa si Wilson lang po ang nakaisip na magkaroon ng World Pandesal Day. Samantalang ang bongga talaga ng produkto ng Pilipinas na pandesal, di ba? O, ano pong message niyo sa kanya, lalo na ang dami ng today 100,000 pandesal ng pamimigay niya, iba pa po yung yesterday. Siyempre, nagpapasalamat tayo kay Wilson na naisip niya to. Alam mo naman, lahat ng Pilipino mahilig sa pandesal. Yes, ma'am. Kaya nagkakagulo sila dito. Tayo lahat mahilig tayo sa pandesal. At sana huwag niya taon-taon gagawin niya to para to celebrate yung ating pandesal kasi talagang yan ay identified sa mga Pilipino ang pandesal. Tayo lang ang mayroon yan, ma'am, sa buong mundo. Pero sa coffee project po, tsaka Dirjo, may mga pandesal. Mayroon. Saka ang ganda ng architectural design ng bawat coffee shop ni mama. Yung coffee project, we're very proud that it was voted as the 40th most Instagrammable in the world. Okay. So, the only one from the Philippines. Mas mataas pa kasi talagang even sa bigat sa yung mga Dirjo, yung sa mga river drive po, di ba? Talagang puntahan siya. Ako, I really enjoy going to Dirjo Coffee Project. Nililipot ko po yung sa mga river drive sa Las Piñas, di ba? Kasi very pleasant. It's inside the farm. Yeah. Parang inside the tourist farm. farm. Parang Wow. tourist farm. Saka, Kasi ma'am, may farms ko lang doon. Yes, oo. ma'am, sabi din ni John kanina nung wala pa kayo, sabi niya, hanga maraming tao sa mga anak ninyong 3. Each one of them, matino, walang spoiled brat. Anong ginawa ni Senator Cynthia Villar, kasi nanay kayo, and tatay si Senator Manny, sa raising of 3 kids? Bakit napakabait, napakasipag ng 3 anak, despite your being from a well-off family? Kasi naisip ko, ang pinakamagandang ipamamana ko sa mga anak ko, education. Kasi ang dami naman pinamanahan ng pera dyan, inubos lang yung pera. Whereas yung education, pag nasa mind mo, hindi mawawala yun. It's always there. Kaya ako, tinipid ko lahat ang mga anak ko sa ibang bagay, but never in education. So nung bata, hindi yun spoiled. Hindi sila lahat ng gusto bibigay niya. Kaya pala napakadang down to earth nila, no? Hindi pwede. Kuripot ang nanay, kuripot din ang Kayo ho. nanay. So magandang advice yan sa mga magulang. Kahit na may kaya, huwag ibigay lahat, huwag i-spoil ang mga anak para maging mark and Pagkagastahan ng pag-aaral. Kasi yun ang very important. Pag maganda ang pinag-aralan, malayo ang mararating ng mga anak natin. Pero ang maganda po, no, kahit aminado kayong kuripot po kayo sa Mami. In fairness, isa kayo, dalawa kayong mag-asawa, even sila Marks na Camille, sobrang matulungin po. Sa simple life. Kasi na-prove ko sa buhay namin, pag matulungin ka, sinuswerte ka. Walang negosyong nalulugi pag mabait ka sa tao. Galing. Ma'am, may isang tanong pa pala ibang media. Kasi today daw ho is may national strike, transport strike ho. Anong mensahe natin sa mga jeepney driver and other public transport driver? Paano sila makapag-cope sa global inflation? Buong mundo to di ba? Nagbibigay naman ng gobyerno ng subsidy, di ba? Yes, sir. Oo. Kasi, binabalanse din ng gobyerno na hindi naman pwedeng increase yung fare ng napakataas kasi mag-a-add sa inflation. Tapos, yung mga ordinaryong taong sumasakay, mahihirapan din sila. And so, binabalanse. Merong binibigay sa mga driver, may binibigay din sa mga tao. Binabalanse ang tulong ng gobyerno. Kaya, hindi combo sinabi nila na kailangan taasan ng fare, pwedeng gawin ng gobyerno yun kasi maapektuhan naman yung mga sumasakay. So, binabalanse yun. Tinataasan sila, binibigyan sila ng subsidy. At the same time, maging reasonable para sa mga commuters yung presyo ng pagsakay sa sasakyan. Diba? May tanong din pala si John, nakalimutan ko kanina, wala pa kayo. Sino ang paborito niyong artista o singer na Pilipino sa noon hanggang ngayon?
Baka may paborito kayo singer. Matanda. Jose artista. Marichan. Ay, oo, magaling. Magaling. Since you mentioned ang tinuturing na at ayaw nang tanggapin, di ba, the father of Filipinas, Christmas Carol, di ba? Ayaw kasi ni Jo Marie. Kayo po ba, since you mentioned him, alam ka ng Christmas, may balak po ba, all TV na mag-fashion with him? Ay, oo. May balak po ba kayong commission? Hindi po ako nagmamanage noon. Hindi Hindi ako nakikialam sa negosyo nila kasi problema nila yon. Marami na akong problema sa sarili ko. Problema ko yung mga farmer. Farmer and fishermen. Lagi ko silang problema. So you mentioned yung mga nag-strike ng mga May araw, yes. Ikaw ba, wala kang balak, since it's World Pandesal Day, wala kang balak magdala ng Kahit plano. sa LTFRB, nandun sila, di ba? Ando daw sila ngayon, nag-strike daw na rinig. So, dadalan mo sila, Yes. pati mga pamilya nila. Oo, may plano yun taga-office. So, madadagdagan mo na ang taas. Thank you. Ito ang largest. Ma'am, ito mamaya may picture taking tayo. Largest pandesal in the world, 3 kilos ho. 5 tangkal. Mamaya may picture taking tayo. Yes. Siyempre, nakakatuwa po na, siyempre kayo, meron nga kayong mga bakery, no? May coffee project, Virgil, may mga, iba pa yan, na mga Supermarket pa. Red basket. Yes. Diba? Pero super supportive kayo sa mga proyekto ni Wilson D. Flores, no? Ilang beses na rin kayo nandito sa Kamuning Bakery. So, you really like that po, na kahit sa competition, hindi nyo tinuturing na kakompetensya and you really support para rin sa industriya. Ng market. Yes. At saka wala kami masyado dito malapit. Dali ang competition mo, yung katabi mo. At saka kamote, yung famous kamote. Yung favorite ni Senator yun, Ma'am, saan busy ngayon si Senator Manny Villar? Pantahimik siya sa politika. Hindi na siya babalik. Imbis ng tao sa politika. Nag-ano siya, naghahanap buhay. Full-time ho ngayon. Full-time. Ma'am, maybe last question ho. Ay, may tanong pa sila. Yes. Pakilala niyo sarili niyo. Good morning po. I'm Francis from One Media Network and nabanggit niyo po yung protest sa Quezon City and yes. Actually kagagaling ko lang po doon and I want you to comment po Senator Cynthia Villar. Meron po itong grupo ng mga kababaihan na nagrarally po dahil sa claim nila na yung mga babae daw po ay napag-iiwanan sa mga agricultural projects and then another thing na pinoprotesta po nila is yung pagkain muna, hindi mina. Yan. Can you comment on that po? Thank you po. Hindi naman po totoo na iniiwan sa agriculture ang mga kababaihan. Maraming babae ang involved in agriculture. Hindi lang nila nare-realize kasi sila siguro taga-syudad. Yung mga babae na mga taga-probinsya. In fact, yung mga asawa, may proyekto kami na yung aming, di ba, ang ating production ng milk is 1% of demand. We import 99%. May proyekto kami ngayon. 99%. Oo. Ginagawa ng National Dairy Authority at saka Philippine Carabao Center. Namimigay sila ng 50 kalabaw sa bawat co-op, tapos binibigay nila ng processing machine. Yung 50 kalabaw, dinidistribute nila sa mga asawa ng farmer. At sila nag-aalaga. Oo. Kasi sanay naman silang mag-alaga. Sila nag-aalaga ng anak. So parang ang isang kalabaw, isang anak lang. Isang baka, isang anak lang. At ang kita nila doon, 9,000 naman. Ma'am, nagbebenta kami ng produkto ng Carabao Center. 9,000 naman kasi isang kalabaw makaka-produce ng 5 liters of milk. Ang isang litro ng gatas is 60 pesos. So 300 a day. So 9,000 a month. Tumuluha nga sila kasi for the first time nakikita sila Oo, and marunong silang mag-alaga kasi sanay silang nag-aalaga ng bata. Pareho din yung mag-alaga ng baka at saka ng kalabaw at bata. In fact, nakakatawa nga, may istorya na itong babae, nanganak yung kanyang mga
kalabaw. So, Wow. naging 3 na. So, yung 9,000, naging 27,000 na. Pinag-quit niya na Wow. ng trabaho yung asawa niya. Ah, Ginawa ng assistant. empleyado. Yung assistant niya, Naghahakot ng naghahakot. pagkain para sa Ng kanyang kalabaw. mga kalabaw. O, kita nyo na, hindi totoo yung inaapi mga babae. Kailangan lang masisipag ang mga babae na magtatrabaho para may sariling kita. Okay. Thank you. Ay, ito lang. Yes. May follow-up pa po. Yes, yes. Kasi it's for the sake of the farmers po, which is Yes. recently may inauguration po ng World Poultry Farm na i-inaugurate ni BBBF. Do you think meron po bang banta or maagrabyado po ba yung mga local farmers since industrialized po yung katulad po na poultry farm na it won't need so much manpower po. Yeah, ang maganda katulad niyang Bounty, San Miguel, may contract grower sila, hindi naman sila lahat ang nag-grow ng kanilang poultry. Katulad kahapon, kausap ko si Mrs. Gonzales, yung dating asawa ng ating Secretary of Justice, Raul Gonzales. May siyam siya na poultry farm at siya ang biggest contract grower ng Bounty at saka San Miguel. Kaya, ibig sabihin, hindi naman yung isabihin mo ang nagpo-produce yung mga may processing, hindi. Pinako-contract grower din nila sa mga farmer. O kasi mahirap ding mag-alaga eh. Iba, may personalized attention yan eh. Kaya gusto nila may contract grower sila nagpo-produce tapos sila lang ang processor. Okay po, thank you po. Thank you. Ay, kita lang si Ral. One or two last questions for yes. Magandang umaga po, Senador Ma'am. Chico Mendoza ng DCR Sunshine Region. Ang tanong ko lang po, yung unang project niyo, yung water lily. Nagpapatuloy pa ba ito? Kasi marami pong nabigyan ng trabaho rito doon sa lugar ng Las Piñas, sa mga depressed area. Kasi yung water lily, hindi naman binibili, kinukuha na lang sa ilog. Ito ba yung nagpapatuloy? Kasi hindi ko na po naririnig. In fact, wala nang water lily sa Las Piñas, sa Manila, sa Laguna Lake kami nakuha ngayon ng water lily. Naubos na namin yung Las Piñas kasi ginagawa namin basket. Kasi di ba yung mga supermarket, pag Christmas, meron silang gift basket. So, hindi namin kayang gawin before Christmas. Kaya the whole year round, nagagawa kami ng basket para gagamitin ng supermarket sa Christmas. So, meron ng yung produkto na yun, meron ng mga nasa market na nabibili. Magkano halaga, ma'am? Depende sa size. Sasabihin nila sa amin ng size, syempre mas maliit, mas mura, mas malaki, mas mahal. Pero meron na kaming suki na doon namin binibenta. Kaya tuloy-tuloy kami. And kung halimbawa may mga kilala kayo na may river na hindi marunong, sabihin nyo lang sa akin, patuturuan ko, papupuntahan ko. Maraming salamat, ma'am. Kay Wilson. Yes. Direct ang tanong sa iyo. Kasi yes. sa tagal ko na nagko-cover dito. Sa tagal ko na nagko-cover sa forum mo. Yes. Hindi pa rin maayos-ayos to. Tapos, maganda tanong mo. Pag umuulan, pinakagyan tayo. Pag tag-init, katulad si Ma'am Cynthia, medyo pinagpawisan ko, mainit eh. Hanggang kailan, puro sinasabi, malapit na, tapos na yung taon eh. Thank you sa tanong niya. Kasi noon, may tatlong magkapatid nagbenta dito sa akin noon. Yun isa natira sa gitna, 30%. Ayaw pa niya maglabas ng pera. Nakiusap siya na wag ko daw bilisan yung pag-ayos kasi baka may dilute yung 30% niya. Tapos nagka-pandemic pa, ngayon binenta na niya yung 30%. Pagkatapos ng World Pandesal Day, October 23 naka-schedule, umpisa na yung renovation ng bubong. Tapos susunod magre-renovate yung coffee shop. Magkakaroon na tayo ng aircon area, katulad noon. Magandang tanong, thank you. Maraming salamat. Bago mag-summer, para pag maipita ulit si Senator, tsaka anak nila, tsaka ma'am, pati daughter, ma'am, alam nyo yung daughter-in-law ninyo matalino, asawa ni Mark, nung birth anniversary ni General Aglipa, yung Senator, yung Senator, yung revolutionary, in-invite namin siya magsalita dito. Ma'am, baka may mensahe kayo ulit para sa World Pandesal Day for everybody
lahat ng panadero sa Pilipinas, libo-libo yata mga panaderya, and also World Food Day. Anong dream nyo for the Philippines and for the country sa World Food Day and World Pandesal Day? Siyempre, on the occasion of the World Food Day, gusto ko yung pangarap natin na maging self-sufficient tayo sa pagkain, self-sufficient sa murang pagkain. Yes. Hindi naman baka self-sufficient, mahal naman. Hindi. Self-sufficient na murang pagkain. Yan ang pangarap natin para sa lahat ng Pilipino. Yes. Thank And you. message for World Food Day naman sa lahat ng panadero and for all people who love pandesal. Kami ay very proud sa inyo. Alam namin na mahirap yung trabaho nyo. Ako Yes. nga, hindi ako marunong mag-bake eh. Pero we appreciate you very much kasi kung wala yung mga panadero, wala tayong kakainin na masarap na mga bread. Oo, kaya congratulations sa inyo. Sana ipagpatuloy nyo yung inyong trabaho para makatulong kayo sa ating mga kababayan na makakain ng masasarap na bread dito sa Pilipinas. Thank you, ma'am. Saka yung mga panaderya is talagang tinatawag ng micro enterprises nationwide. Ma'am, before we have a photo, group photo, may invite natin yung mga public school teachers from the nearby schools dito mag-picture. Teachers Month also, itong October, Teachers Month. So, can we invite the teachers to come here para mag-picture tayo with Senator Cynthia Villar and the largest pandesal, 3 kilos. Pandesal muna bago, baka may pandesal pa silang pwedeng ihabol dito. May pandesal sila lahat. Senator, dito kayo ma'am sa gitna. Tapos iba dito sa kaliwa, iba sa kanan. Picture tayo with Senator. Yes. Yes. Tapos yung largest pandesal. Ito, hawak ninyo. Laura A. Ilagan High School po. Ilagan High School, Quezon City. Regalo sa teacher. Okay, so yun mga kaibigan, napanood natin yung pong ginawang Pandesal Forum yan po sa QC. Kaugnay pa rin ho ng World Pandesal Day. At naging bisita nga po ito si Senator Cynthia Villar na kung saan niya binabanggit niya yung about sa ating food security. No? Siyempre yun ang importante na masiguro yung ating mga kababayan ay laging merong pagkain sa hapagkainan. Oo, at yun nga, kaya nga yung mga sindikato ng bigas, no, mga walay na. Pero may natitira pa rin. Totoo po yung sinasabi ni Senator Villar, no, nangyayari ang kawawak consumer at yung mga farmers. At ang nagwawagi lang yung mayaman, yung mga bumibili, umaangkat na yan. Dahil binibili ng mura, binibenta ng mahal, no? Kawawa mga consumer. Okay mga kaibigan, alas 7:28 po ng gabi, oras sa buong kapuluan. At tuloy-tuloy pa rin tayo, no? So mga kaibigan, yan po yung inyong yan ang natunghayan natin ngayong araw ng Miyerkules, 18 po ng buwan Oktubre taong 2023. Okay mga kaibigan, pansamantala po magpapaalam muna tayo at muli magbabalik bukas sa ating Thursday edition at syempre bukas abangan nyo rin ang ating online na ranista, si Randel Villados. Muli po ako nyo naging kasama, kajaming, kakwentuhan, kakosa, kabarangay, katropa, kakuya, kaate, dito po sa programang talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan, tropa. Ako po inyong lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang
magdamag. Magandang gabi po. Palawakin, aksyonan, tropa. Kung po yung likod, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Responsable ka bang gun owner? At mahaba? Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dano Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Ito na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong miling, si Randall Villanos. Sana'y di magmaliw kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when
haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduet kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, pero sa sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang lang matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pa may magtitindig. Lumalang araw ng waragin pagsinta, huwag langit sa piling mo. Ang higaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.